7 taon ng pagsisilbi, 5 milyong piso lang ang halaga. Sa harap ng marangyang handaan, itinapon ni Marco ang tseke sa mukha ko habang nakangiti ang kanyang bagong babae. Akala nila ay tapos na ako, pero hindi nila alam, hawak ko ang mitya ng kanilang pagbagsak. Ako si Annalyn, ang asawang itinuring nilang basahan na magbabalik bilang kanilang pinakamatinding bangungot. Sino nga ba ang tunay na mawawalan? Siguraduhin mo lang na pipirma siya, Marco. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para sa kanya, utang na loob niya sa atin ang kalayaang ibibigay mo. Huwag mong hayaang pairalin niya ang drama dahil sa totoo lang, she is just a liability now. Tignan mo nga ang itsura niya. She looks more like our housekeeper than your wife. Nakakahiya na siyang iharap sa mga kaibigan natin. Napatigil ako sa tapat ng pintuan ng aming silid kainan. Ang bigat ng palayok na hawak ko ay tila dumoble ang timbang. Nanunuot ang init nito sa aking mga palad na tila gustong pumaso sa aking balat. Nagluto ako ng paborito niyang kare-kare, ang putahing inilaan ko ng 3 oras para lamang makuha ang tamang lapot ng sarsa at lambot ng karne. Pawisan ako, amoy kusina, at may mantsa pa ng atsyete ang aking lumang apron. Sa kabilang dako ng pinto, narinig ko ang mahinang tawa ni Marco. Ang tawang dati ay musika sa aking pandinig, ngunit ngayon ay tila talim na humihiwa sa aking pagkatao. Ito na ba ang kapalit? Ang 7 taon ng aking buhay na ibinuhos ko sa pag-aalaga sa kanya, sa pag-aayos ng kanyang mga gusot na dokumento sa kumpanya habang siya ay natutulog, at sa pagtitiis sa lahat ng panglalait ng kanyang ina. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang bawat sentimetro ng pagbukas nito ay tila pagpunit sa aking puso. Doon, sa gitna ng marangyang hapagkainan, nakaupo si Marco kasama ang kanyang ina na si Doña Aurora. At sa tabi ni Marco, isang babaeng tila porselana ang kutis, nakasuot ng mamahaling sutla at may ngiting puno ng tagumpay. Si Sofia. Dahan-dahan kong inilapag ang palayok sa gitna ng mesa. Ang tunay na ingay ay hindi nagmula sa pagkakaumpog ng luwad sa kahoy, kundi sa pagkadurog ng aking mga pangarap sa loob ng aking dibdib. Walang bumati sa akin. Walang nagpasalamat sa pagkaing inihanda ko. Sa halip, isang puting sobre ang inilapag ni Marco sa tapat ko, katabi ng aking niluto. Annalyn, let's not make this difficult. Let's be realistic. Hindi na tayo magka-level. Hindi na tayo tugma sa mundong ginagalawan ko ngayon. I want a divorce. Ayaw kong sabihin mong naging madamot ako, kaya narito ang 5 milyong piso. Consider it as your severance pay para sa 7 taon mong pag-aasikaso sa bahay na ito. It's more than enough para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya ninyo. Tinitigan ko ang tseke, 5 milyong piso. Iyan na ba ang halaga ng 7 taon kong sakripisyo? 730,000 kada taon? Halos 2,000 piso kada araw para sa isang asawang tumayuring sekretarya, accountant, at tagalinis ng lahat ng kanyang dumi? Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Hinawakan ko ang dulo ng mesa upang pigilan ang aking sarili sa pagbagsak. Ang aking lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato, tuyot at masakit. Annalyn, bakit ka ba nakatulala riyan? Mahiya ka naman kay Sofia. Tanggapin mo na ang perang iyan at magpasalamat ka sa anak ko. Mula naman nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala kang dinala kundi ang amoy ng kahirapan. Look at your hands. They are so rough. Para kang laging galing sa bukid. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka pang tumayo sa tabi ng isang CEO? Tumingin ako kay Doña Aurora, pagkatapos ay kay Marco, ang lalaking minsang nangako sa akin, sa harap ng dambana, na mamahalin ako sa hirap at ginhawa, ay hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kinabukasan na wala ako. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang lamig na dumaloy sa aking mga ugat.
Ang sakit na kanina ay nagbabadyang maging luha, ay biglang namuo at naging yelo. Isang matalim na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Inabot ko ang tseke, dahan-dahan ko itong hinawakan. Ang papel ay tila kasing nipis ng katapatan ni Marco. Huminga ako ng malalim. Hinahayaan ang bawat salita ng pang-iinsulto nila na maging gatong sa apoy na nagsisimulang mag-alab sa aking kalooban. Tatanggapin ko ang pera, Marco. At tatanggapin ko rin ang hinihingi mong kalayaan. Pero may isa akong kondisyon. Hindi ako aalis ngayon. Mananatili ako rito sa loob ng 7 araw. 7 araw para ayusin ang huling mga detalye ng buhay natin bago ako tuluyang maglaho. Pagkatapos ng 7 araw makukuha mo ang pirma ko. 1 linggo na lang, Marco. 1 linggo para sa huling pagkakataon na pagsilbihan ka bilang iyong asawa. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata ni Marco, habang si Sofia naman ay tila naiirita. Ngunit dahil sa kislap ng tseke sa aking kamay, tumango si Marco. Akala nila ay nananalo sila. Akala nila ay pera ang nagpatahimik sa akin. Hindi nila alam, ang bawat segundo ng 7 araw na yon ay gagamitin ko upang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa aking pagkatao. Nang tumalikod ako upang bumalik sa kusina, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga mapanghusgang tingin sa aking likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako yumuko. Sa loob ng 7 taon, ako ang naging utak sa likod ng bawat tagumpay ni Marco na hindi niya kailanman kinilala. Ako ang bumuo sa kanyang imperyo habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa bawat sakripisyong ginawa ko para lang manatiling matatag ang pundasyon ng tahanang ito, bakit sa huli ay ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan? Ngunit habang hawak ko ang tsekeng iyon, alam ko sa sarili ko na hindi ito ang dulo. Ito ang simula ng aking muling pagsilang. Pagsikat ng araw, tila may ibang bigat ang hanging dumadaloy sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok ng bahay na ito, mula sa mga kurtinang ako ang pumili, hanggang sa mga piguring maingat kong pinunasan araw-araw, ay tila naging mga estranghero sa aking paningin. Sa unang araw ng aking 7 araw na pamamaalam, hindi luha ang bumati sa akin, kundi ang masakit na katotohanang ako ay isa na lamang anino sa sarili kong tahanan. Nagising ako sa ingay ng mga gamit na kinakaladkad sa pasilyo. Paglabas ko ng silid, nakita ko si Sofia na nag-uutos sa mga katulong. Ipinapalabas niya ang aking mga paboritong paso ng halaman sa terrace. Ang bawat paggalaw niya ay tila pag-angkin sa bawat sentimetro ng espasyong binuo ko ng 7 taon. Annalyn, mabuti at gising ka na. Pinapalitan ko na ang mga halaman dito. Masyadong luma at nakaka-depress ang taste mo. By the way, Marco said you'll be staying for a week. Make yourself useful, okay? Pakilinis na rin ang guest room, doon ka na matulog simula ngayon. I don't want your scent lingering in our master bedroom. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya, naghihintay ng pagsabog o pag-iyak mula sa akin. Ngunit nanatili akong kalmado. Ang sakit na naramdaman ko kagabi ay naging isang matigas na taming sa aking puso. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Sige, Sofia, kung yan ang gusto mo. Pero tandaan mo, ang mga halaman ay namamatay kapag hindi marunong ang nag-aalaga. At ang bahay na ito, hindi lang ito gawa sa semento at pintura. May mga sikreto ang bawat dingding nito na ako lang ang nakakaalam. Iniwan ko siyang nakataas ang kilay at nagtungo ako sa opisina ni Marco sa loob ng bahay. Ito ang santuwaryo niya, ang lugar kung saan kami madalas magkasama hanggang madaling araw. Naalala ko ang gabi noong nakaraang taon, nang muntik nang bumagsak ang deal namin sa mga investors mula sa Singapore. Si Marco ay halos mawalan na ng pag-asa, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ako ang nagpuyat, ako ang nag-reconstruct ng financial projections, at ako ang sumulat ng presentation
na nagpanalo sa kanya. Ang tanging pasasalamat na nakuha ko ay isang halik sa noo bago siya muling nakatulog. Habang ako ay naghahanda pa ng kanyang kape para sa umaga. Lahat ng tagumpay niya, lahat ng kinang ng kumpanyang Marcotech ay nakaugat sa aking mga daliri. Dahan-dahan kong binuksan ang aking lumang laptop. Sa paningin nila, ito ay isang lumang kagamitan na puno lamang ng mga resibo ng palengke at listahan ng mga lalabhan. Hindi nila alam, dito nakatago ang backdoor ng main server ng kumpanya. Ako ang nag-set up ng security system nila. Alam ko ang bawat password, ang bawat digital na lagusan, habang ang lahat ay abala sa labas para sa paghahanda ng bagong buhay ni Marco kasama si Sofia. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Walang tunog ang aking pagtipa. Tanging ang mahinang liwanag ng screen ang tumatama sa aking mukha sa loob ng madilim na silid. Isa-isa kong tinitignan ang mga transaction records. Nakita ko ang mga ilegal na paglilipat ng pondo na ginawa ni Marco sa personal niyang account para suportahan ang marangyang buhay na ipinapakita niya kay Sofia. Nakita ko ang mga pekeng invoices na ginamit niya upang makaiwas sa buwis. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng katotohanan. 7 taon akong naging bulag dahil sa pag-ibig. Ngayon, ang bawat numero sa screen ay tila mga mata na nagbubukas sa akin. Bawat dumi na ginawa ni Marco, bawat kasinungalingan, ay dahan-dahan kong kinokopya sa aking maliit na USB drive. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis kong isinara ang laptop at lumingon. Si Marco ang pumasok. May hawak na baso ng alak kahit umaga pa lamang. Tumingin siya sa akin ng may halong pagdududa. "Anong ginagawa mo rito, Annalyn?" Sabi ko, "Sa guest room ka lang dapat. Huwag mong pakialaman ang mga gamit ko rito. Kukunin ko lang sana ang ilang lumang libro ko." "Marco, huwag kang mag-alala. Hindi ko dumi-dumi ang malinis mong opisina. Aalis din ako pagkatapos ng 7 araw gaya ng usapan." Tumingin siya sa akin, tila naghahanap ng bakas ng dati niyang asawa. Ang asawang sunod-sunuran at laging humihingi ng atensyon. Pero wala siyang nakita. Ang babaeng nasa harap niya ay isang estrangherong may malamig na tingin. Tumalikod ako at lumabas. Bitbit ang aking laptop. Sa hapon, habang nagluluto ako ng hapunan para sa kanila, isang tungkuling hiningi ko bilang bahagi ng aking 7 araw, narinig ko ang malakas na boses ni Marco mula sa living room. May kausap siya sa telepono at tila balisa ang kanyang tono. "What do you mean the system is lagging? Hindi pwedeng magkaroon ng error ngayon. We are preparing for the merger. Check it again." Napangiti ako habang dahan-dahang hinahalo ang sabaw. Ang system na binuo ko ay tila nagsisimula nang makaramdam ng aking paglisan. Para itong isang buhay na organismo na unti-unting namamatay dahil wala na ang nagpapakain dito. Sa pagtatapos ng unang araw, habang nakahiga ako sa maliit na kama sa guest room, tinitigan ko ang kisame. Ang dilim ay tila yumayakap sa akin, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang kakampi. Sa loob ng 7 taon, ang gabi ang oras ng aking pagsisilbi. Ngayon, ang gabi ang oras ng aking paghihiganti. Maya-maya pa isang mahinang tunog ng notification ang nanggaling sa aking cellphone. Isang alert mula sa bangko na nakalink sa isa sa mga ghost accounts ni Marco na lihim kong binabantayan. May malaking halaga na pumasok. Isang halagang hindi dapat naroon. Napahawak ako ng mahigpit sa aking kumot. Ang laro ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang asawang nasa likuran lang. Isang malakas na yabag ng mga paa ang narinig ko sa labas ng aking pinto. Kasunod ang boses ni Marco na puno ng galit at kaba. "Annalyn, buksan mo itong pinto. Anong ginawa mo sa accounts ko?" Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, sapat lamang upang makita ang namumulang mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang hininga ay mabilis at mabigat.
Bakas ng matinding kaba at galit. Hindi ko hinayaang makita niya ang anumang emosyon sa aking mukha. Nanatili akong parang isang lawang, walang kibo sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Anong accounts ang sinasabi mo, Marco? Simula kagabi nang ibigay mo sa akin ang tseke, hindi ko na hinawakan ang anumang may kinalaman sa kumpanya mo. Hindi ba't yun ang gusto mo? Ang maging malaya sa akin at sa lahat ng alaala ng nakararaan natin? Huwag mo akong lokohin, Annalyn. Alam kong ikaw lang ang may access sa backdoor ng system. Biglang nag-lock ang 3 sa mga offshore accounts ko. Sinasabi ng bangko na may suspicious activity at kailangan ng manual override na ikaw lang ang nakakaalam kung paano gawin. Ayusin mo ito ngayon din. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa. Isang awang hindi para sa kanyang kalagayan, kundi para sa kanyang kawalang malay. Inayos ko ang aking buhok at dahan-dahang sumandal sa hamba ng pinto. Marco, nakalimutan mo na ba? 7 taon mong ipinamukha sa akin na ikaw ang henyo sa likod ng Marcotech. 7 taon mong sinabi kay Mama Aurora at sa lahat ng kaibigan nating mayayaman na ako ay asawa lang na palamuti sa bahay. Kung ikaw ang CEO, kung ikaw ang utak, bakit ako ang hinahanap mo ngayon para sa isang simpleng manual override? Marahil ay masyado ka lang nataranta dahil sa presensya ni Sofia. Baka ang system mismo ang tumatanggi sa pagbabagong ginagawa mo. Narinig ko ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan ng pinto. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay sumulpot si Doña Aurora sa likuran niya. Suot ang kanyang mamahaling robe na tila ba isa siyang reyna sa isang kaharian ng buhangin. Marco, anak, huwag mo nang kausapin ang babaeng yan. Baka nananadya lang yan para mapansin mo. Utang na loob niya sa atin ang lahat. Hindi niya magagawang saktan ang kumpanyang nagpapakain sa kanya. Hayaan mo, tatawagan natin ang IT department bukas. Siguradong mas magaling sila kaysa sa isang asawang sa kusina lang naman dapat ang lugar. Tumingin sa akin si Doña Aurora nang may pandidiri bago hinalit si Marco palayo. Isinara ko ang pinto nang walang anumang ingay. Sa loob ng silid, naramdaman ko ang malamig na haplos ng tagumpay sa aking balat. Ang pag-lock ng mga accounts ay isa lamang babala, isang paunang bayad sa sakit na ibibigay ko sa kanila. Kinabukasan, isang maliit na pagtitipon ang naganap sa mansyon. Dumating si Mr. Hernandez, ang pinakamalaking investor ng kumpanya, kasama ang ilang board members. Nais ni Marco na ipakita na ang lahat ay normal at nais ni Sofia na ipakita na siya na ang bagong reyna ng tahanan. Inutusan ako ni Sofia na magsilbi ng tsaa at mga kakanin. Habang naglalakad ako sa gitna ng sala, nararamdaman ko ang mga mata ng mga bisita. Alam nilang lahat kung sino ako at alam nilang lahat ang nangyayari. Ang hiya na dapat ay nararamdaman ko ay tila naging isang baluti na nagpapatatag sa akin. Narinig ko ang usapan nila. Si Mr. Hernandez ay mukhang hindi kumbinsido sa mga huling reports na ipinakita ni Marco. Marco, I noticed a discrepancy in the third quarter projections, specifically the integration of the new security algorithm. It seems stagnant. Can you explain the logic behind the delay? Nakita ko ang pagpatak ng pawis sa sentido ni Marco. Tumingin siya kay Sofia na tila humihingi ng tulong. Ngunit ang tanging nagawa ni Sofia ay ang ngumiti ng pilit at ayusin ang kanyang alahas. Mr. Hernandez, it's just a minor technical glitch. We are transitioning to a better system. My team is working on it. It's about the synergy of the data blocks. Tumaas ang kilay ni Mr. Hernandez. Synergy? That's a buzzword, Marco. I want technical specifics. How will the manual override affect the liquidation of the assets in Singapore? Natahimik ang buong silid. Si Marco ay tila isang isdang nawala ng tubig. Ang kanyang bibig ay bumubukas-sara, ngunit walang makabuluhang salitang lumalabas. Ito ang aking golden moment. Nakatayo ako, ilang hakbang lang ang layo.
Hawak ang tray ng tsaa. Alam ko ang sagot. Alam ko ang bawat linya ng code na kailangang baguhin para maayos ang problema. Ngunit nanatili akong tahimik. Pinanood ko siyang malunod sa sarili niyang kasinungalingan. Tumingin si Mr. Hernandez sa akin. Tila naalala ang mga nakaraang meeting kung saan ako ang palaging sumasagot sa mga mahihirap na katanungan sa ilalim ng pangalan ni Marco. Annalyn, right? You used to handle the documentation. Do you have any insights on this? Bago pa ako makasagot, sumabat si Doña Aurora ng may matinis na boses. Naku, Mr. Hernandez, taga-timpla lang ng tsaa ang babaeng yan ngayon. Wala siyang alam sa mga komplikadong bagay na pinag-uusapan ninyo. Masyado lang siyang naging malapit sa mga papel noon dahil sa awa ng anak ko. Ngumiti ako kay Mr. Hernandez, isang nangiting puno ng pait at lihim na karunungan. Pasensya na po, Mr. Hernandez. Tama po si Doña Aurora. Ako po ay isang asawang paalis na at ang tanging tungkulin ko rito ay tiyaking hindi lumalamig ang inyong tsaa. Ang talino ni Marco ang nagdala sa kumpanya sa itaas. Kaya sigurado po akong masasagot niya kayo ng malinaw kung kaya niya. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Marco at ang pagdududa sa mukha ni Mr. Hernandez. Matapos ang ilang minuto ng pilit na pag-uusap, nagpaalam ang mga bisita ng may malamig na pakikitungo. Nang makaalis ang mga bisita, mabilis na lumapit sa akin si Marco at hinablot ang aking braso. Naramdaman ko ang higpit ng kanyang pagkakahawak, isang uri ng kontrol na dati ay kinatatakutan ko pero ngayon ay wala ng silbi. Sinadya mo iyon. Sinadya mong ipahiya ako sa harap ni Hernandez. Bakit hindi mo ako tinulungan? Marco, bitawan mo ako. Utang na loob mo sa akin ang 7 taon ng aking buhay na ginamit mo para itayo ang iyong pangalan. Ngunit ang utang na yon ay binayaran mo na ng 5 milyong piso, hindi ba? Binili mo ang katahimikan ko. Kaya huwag kang magreklamo kung makuha mo ang eksaktong binayaran mo. Binitawan niya ako ng marahas. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa main branch ng kanilang bangko. Nakita ko ang biglang pagputla ng kanyang mukha habang tinitignan ang screen. Hello? Yes, this is Marco. What? What do you mean unauthorized transfer? Hindi ako nag-utos ng anumang wire transfer sa Cayman Islands. Trace it. Trace it now. Napatitig si Marco sa akin habang hawak ang telepono. Ang kanyang kaba ay tila naging isang lason na kumakalat sa buong mansyon. Sa aking isipan, nakikita ko na ang mga domino na isa-isang natutumba. Ang sikat ng araw sa ika-4 na araw ng aking pananatili ay tila mas malupit, tumatagos sa bintana ng kusina na tila ba nais nitong sunugin ang aking balat. Ngunit hindi ang init ng araw ang nagpapahirap sa akin, kundi ang tumpok ng mga mamahaling damit na idinulog ni Doña Aurora sa aking harapan. Ang bawat tela ay gawa sa sutla at lace. Mga damit ni Sofia na tila ba sadyang kinalap upang pahirapan ang aking mga kamay. Annalyn, dahil nagpipilit kang manatili rito ng 7 araw, siguraduhin mong sulit ang bawat sentimong ibinayad sa iyo ni Marco. Ang mga damit na ito ay hindi pwedeng ipasok sa washing machine. Gusto kong labhan mo ang mga ito gamit ang iyong mga kamay. At huwag kang gagamit ng matapang na sabon. Gamitin mo ang banayad na detergent na nasa ilalim ng lababo. Siguraduhin mong walang maiiwang kahit anong mantsa. Dahil kung hindi, ibabawas ko ang halaga niyan sa tsitsikeng hawak mo. Tinitigan ko ang tumpok ng mga damit. Alam ko ang laro ni Doña Aurora. Nais niya akong makitang nakaluhod sa harap ng planggana. Nais niyang makitang ang asawang dati ay kinikilala, ay maging hamak na labandera na lamang sa huling mga araw nito. Hindi ako kumibo. Inilapit ko ang planggana at sinimulang buksan ang gripo. Ang daloy ng tubig ay dahan-dahang napuno ang lalagyan. Lumilikha ng mga bula na tila sumasalamin sa kawalang katiyakan ng aking buhay. Habang ang aking mga kamay ay lumulubog sa malamig na tubig, naramdaman ko ang hapdi sa aking mga daliri. Ang mga palad ko ay puno na ng mga paltos at gasgas mula sa mga nakaraang araw ng paglilinis
at pag-aayos ng bahay. Ang bawat pagkuskos sa mamahaling tela ay tila pag-alaala sa lahat ng mga gabi na ako rin ang nagkuskos sa dangal ni Marco upang manatili itong malinis sa mata ng publiko. Sa gitna ng aking pagtatrabaho, narinig ko ang mahinang yabag sa may pintuan ng laundry area. Isang pamilyar na anino ang lumitaw, si Nanay Lita. Siya ang matandang katiwala na kasama na ng pamilya ni Marco bago pa man ako dumating. Siya lang ang nakakaalam kung gaano karaming luha ang ibinuhos ko sa bahay na ito. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at habag. Iha, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Hindi mo kailangang magpakababa ng ganito. Nakita ko ang tseke. Sapat na yon para umalis ka na at hindi na lumingon pa. Bakit mo pa tinitiis ang kalupitan ng matandang yan? Ngumiti ako kay Nanay Lita, isang ngiting puno ng lihim na determinasyon. Hinayaan ko ang tubig na dumaloy sa aking mga daliri habang tinitignan ang aking sariling refleksyon sa planggana. Nanay Lita, ang 7 araw na ito ay hindi para sa kanila. Para ito sa akin. Ang bawat damit na nilalabhan ko, ang bawat pang-iinsulto na tinatanggap ko ay mga huling tanikala na pinuputol ko sa aking puso. Kailangan kong maramdaman ang lahat ng sakit na ito upang sa pag-alis ko, wala na akong matitirang kahit isang pirasong pag-ibig o panghihinayang para sa kanila. Ang hirap na ito ang magsisilbing panggatong sa aking kalayaan. Bumuntong hininga ang matanda at naupo sa isang maliit na bangko sa tabi ko. Kinuha niya ang isa pang planggana at dahan-dahang kinuha ang ilang piraso ng damit upang tulungan ako. Sa katahimikan ng hapon, sinimulan niyang humuni ng isang lumang awitin, isang oyayi na madalas niyang kantahin noong ako ay bago pa lamang sa mansyon at nahihirapang makatulog dahil sa kaba. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na yumayakap sa aking pagal na kalooban. Ang himig na yon, kahit walang mga salita, ay nagparating ng mensahe ng pagkalinga at pag-asa. Iyon ang aking golden moment. Ang sandaling naramdaman kong, sa kabila ng lahat ng dumi at puot, sa bahay na ito, may isa pa ring pusong nagmamalasakit sa akin. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang matinis na boses ni Sofia mula sa loob ng bahay. Tila may hinahanap siya at ang kanyang mga yabag ay patungo sa aming kinaroroonan. Mabilis na tumayo si Nanay Lita, bakas ang kaba sa kanyang mukha at bumalik sa paglilinis ng mga basahan upang hindi mapansin ang kanyang pagtulong sa akin. Annalyn, nasaan na ang silk dress na ipinalaba ko? Sabi ni Doña Aurora, matatapos mo raw agad. I have a meeting with my stylist later at kailangan ko yon. Pumasok si Sofia sa laundry area, ang kanyang ilong ay bahagyang nakakunot, na tila ba nandidiri sa amoy ng sabon at basang tela. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa tumpok ng mga damit na nilalabhan ko pa lang. Isang mapanuyang matamayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan siyang lumalapit sa aking kinaroroonan. My God, ang bagal mo naman. Kaya siguro iniwan ka ni Marco dahil wala kang kahit anong drive sa buhay. Look at you, basang-basa at amoy murang sabon. How pathetic. Hindi ko siya sinagot. Ipinagpatuloy ko ang pagpiga sa isang blusa. Hinahayaan ang bawat patak ng tubig na bumalik sa planggana, na lumilikha ng maliliit na bilog sa ibabaw ng tubig na tila ba mga alaala ng aking mga pagkakamali. Ang pananahimik ko ay tila lalong nagpagalit sa kanya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa huminto ito sa aking lumang laptop bag na nakapatong sa isang bangko sa gilid. What's this? Bakit dinala mo rito ang basurang ito? O baka naman sinusubukan mong nakawin ang data ng kumpanya? Mabilis ang pagtibok ng aking puso. Nararamdaman ko ang bawat pintig nito sa aking lalamunan. Hindi ko dapat hayaang mahawakan niya ang bag na yon. Ngunit bago pa ako makagalaw, mabilis niyang kinuha ang bag at binuksan ito. Hinalughog niya ang loob niyon hanggang sa may mahila siyang isang maliit na bagay.
Isang USB drive, isang maliit na itim na aparato na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng katiwalian ni Marco. Ang aking mitya para sa kanilang pagbagsak. Isang USB? Ano na ito, Annalyn? Mga lumang picture ninyo ni Marco? O baka naman listahan ng mga utang ninyo sa probinsya? You look so desperate keeping things like this. Itinaas ni Sofia ang USB drive sa tapat ng liwanag. Ang bawat segundo ay tila tumitigil. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi dahil sa posibilidad na mabaliwala ang lahat ng aking pinaghirapan. Ang 7 araw ko ay maaaring matapos sa sandaling ito kung hindi ako mag-iingat. Ibalik mo sa akin yan, Sofia. Personal na gamit ko yan. Wala kang karapatang pakialaman ang mga bagay na hindi sa'yo. Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Tila nasiyahan siya nang makita ang bahid ng emosyon sa aking mukha. Inilayo niya ang USB nang tangkaing abutin ko ito. Personal? Bakit parang natatakot ka? Alam mo, I should give this to Marco. Baka sakaling may kailangan siyang makita rito. You're acting so suspicious, Annalyn. Hindi ba't may nangyayari ring gulo sa system ng kumpanya ngayon? What a coincidence, right? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa loob ng aking isipan, mabilis na tumatakbo ang mga posibilidad. Kailangan kong bawiin ang USB na iyon nang hindi ipinapakita kung gaano ito kahalaga. Ang laro ng emosyon ay kailangang manatili sa aking panig. Sige, ibigay mo sa kanya. Pero siguraduhin mong handa kang harapin ang katotohanan na baka hindi mo magustuhan ang makikita mo riyan. Baka imbes na ako ang mapalayas, ikaw ang magmakaawa sa kanya kapag nalaman mong may mga bagay siyang itinatago kahit sa'yo. Bahagyang natigilan si Sofia. Ang pagdududa ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga mata. Yun ang aking pagkakataon. Ginamit ko ang kanyang kawalan ng tiwala kay Marco bilang isang sandata. Sa isang mundong puno ng panloloko, ang pagdududa ay ang pinakamalakas na lason. Hinawakan niya ng mahigpit ang USB, tila nag-iisip kung susugal ba siya o hindi. Sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid namin ay tila naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat hininga ko ay puno ng kaba. Naghihintay kung ang lahat ba ng aking plano ay guguho sa isang iglap lamang. Anong ibig mong sabihin? Anong itinatago sa akin ni Marco? Ngumiti ako ng malamig. Ang uri ng ngiting nagpaparamdam sa kausap na may malalim silang bangin na kinatatayuan. Bakit hindi mo tignan? O mas mabuti, bakit hindi mo itanong sa kanya kung bakit kailangan niyang magkaroon ng lihim na account na ikaw mismo ay walang alam? Bago pa makasagot si Sofia, narinig namin ang malakas na pagtawag ni Marco mula sa loob ng mansyon. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon at tila ba may malaking sakuna na namang nangyayari. Nagkatinginan kami ni Sofia. Ang USB drive ay nananatili sa kanyang kamay. Isang maliit na bagay na ngayon ay tila may kapangyarihang bumago sa kapalaran naming lahat. Liwanag at dilim ang nagtatalo sa aking isipan. Kung ibibigay niya ito kay Marco, tapos na ang lahat. Pero kung gagamitin niya ito para sa sarili niyang hinala, baka doon ko mahanap ang aking tuluyang paglaya. Ganito na lang ba? Ang halaga ng aking 7 taon ay nakasalalay na ngayon sa kamay ng babaeng kumuha ng lahat sa akin. Mabilis na isinilid ni Sofia ang USB drive sa bulsa ng kanyang suot na mamahaling robe nang marinig ang papalapit na mga yabag ni Mark. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapang-api tungo sa isang huwad na pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan naming dalawa ay tila naging kasing talim ng basag na bubog. Alam ko ang nasa isip niya. Ang lason ng pagdududa na itinanim ko ay nagsisimula na ngayong kumalat sa kanyang sistema. Bumukas ng marahas ang pinto ng laundry area. Hingal na hingal si Marco. Ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang bakas ng makapangyarihang CEO na humahamak sa akin kagabi.
Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang anino ng takot. Sofia! Akala ko ay nasa kwarto ka lang. May malaking problema sa kumpanya. Another batch of encrypted files was deleted from the main server. At may kumakalat na balita sa board members na may audit na magaganap dahil sa mga anonymous tips tungkol sa tax evasion. My God! Everything is falling apart! Tumingin si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding suspisya na hinaluan ng desperasyon. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat ng napakahigpit, sapat na upang maramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Annalyn, tell me the truth. May kinalaman ka ba rito? Hindi ba't ikaw ang huling humawak ng system logs bago tayo naghiwalay? If you're doing this to get back at me, itigil mo na ito. Ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Huwag mo lang sirain ang kumpanya. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Tinitigan ko siya ng diretso. Hinahayaan siyang makita ang kawalan ng anumang emosyon sa aking mga mata. Ang 7 taon ng aking pagpapakumbaba ay natapos na sa sandaling ito, Marco. Ikaw ang nagtaboy sa akin. Ikaw ang nagsabing wala akong kwenta at asawa lang na palamuti. Kung guguho man ang imperyong itinayo mo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo, huwag mong isisi sa akin ang bigat ng sarili mong mga kasalanan. Siguro ay pagod na rin ang tadhana sa panonood ng iyong panloloko. Napatingin si Marco kay Sofia, tila humihingi ng suporta, ngunit nakita ko ang bahagyang paglayo ni Sofia. Ang kanyang kamay ay nananatili sa loob ng kanyang bulsa, hinahaplos ang USB drive na ninakaw niya sa akin. Ang pagkakaisa nilang dalawa ay nagsisimula ng mabitak. Ang pag-ibig na itinayo sa pagnanakaw ng kaligayahan ng iba ay kasing rupok ng isang bahay na gawa sa baraha. Umalis si Marco nang hindi nakakakuha ng sagot, kasunod si Sofia na hindi man lang muling tumingin sa akin. Naiwan ako sa laundry area kasama si Nanay Lita. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa amin. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod at dahan-dahan akong napaupo sa maliit na bangko. Ang aking mga kamay na nakalubog pa rin sa planggana ay tila manhid na sa lamig. Iha, kailangan mo nang mag-ingat. Hawak na ng babaeng iyon ang alas mo. Bakit mo hinayaang mangyari iyon? Huminga ako ng malalim. Hinahayaan ang bawat sentimetro ng aking pagod na dumaloy sa aking sistema. Tumingin ako sa langit na dahan-dahang nagbabago ang kulay mula sa kahel tungo sa madilim na asul. Nanay Lita, minsan kailangan nating hayaan ang kalaban na akalaing nananalo sila. Ang USB na iyon ay isang pain lamang. Ang tunay na ebidensya ay hindi kailanman nakalagay sa isang pisikal na drive na madaling makuha. Pero ang pagdududa na nararamdaman ni Sofia ngayon, iyon ang tunay na sisira sa kanila mula sa loob. Habang papalubog ang araw sa ika-4 na araw, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking dibdib. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa pagkilala na ang babaeng pumasok sa bahay na ito, 7 taon na ang nakalilipas ay tuluyan ng pumanaw. Ang natitira na lamang ay isang bersyon ko na handang lumaban para sa sariling katarungan. Ngunit bago pa ako tuluyang makatayo, isang tawag ang natanggap ko mula sa aking abogado sa probinsya. Ang balitang ibinigay niya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking buong pagkatao. Annalyn, kailangan mong malaman ito. May mga taong nagtatangkang ilit ang lupain ng mga magulang mo. Sinisingil sila ng isang utang na may pirma mo. Isang dokumentong hindi mo kailanman nakita. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng planggana. Ang laro ay naging mas madumi kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang pala ang dangal ko ang kinuha ni Marco, kundi pati na rin ang kaligtasan ng tanging pamilyang natitira sa akin. Ganito na lang ba, Marco? Pati ang mga magulang ko ay idadamay mo sa iyong kasakiman? Ang bawat pintig sa aking sentido ay tila isang mabigat na martilyo na bumabaon sa aking bungo habang hawak ko pa rin ang telepono.
Ang boses ng aming abogado sa probinsya ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Dala ang balitang tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng aking pasensya. Ipinangako ko sa aking sarili na tatapusin ko ang 7 araw na ito ng may dangal. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ko ang pag-akyat ng isang uri ng galit na hindi ko kailanman inakalang taglay ko. Isang apoy na handang tumupok sa lahat ng aking pinaghirapan. Naglakad ako papasok sa mansyon. Bit-bit ang amoy ng murang sabon mula sa laundry area at ang hapdi ng aking mga paltos. Natagpuan ko si Marco sa sala, kampanteng nakasandal sa kanyang mamahaling leather sofa habang tinitignan ng ilang mga papeles. Ang kanyang mukha ay payapa. Tila ba hindi siya ang lalaking kanina lang ay nagmamakaawa dahil sa gulo sa kumpanya. Sa tabi niya, nakatayo si Doña Aurora, marangyang humihigop ng kape mula sa isang tasa na yari sa pinong porselana. Bakit mo idinamay ang mga magulang ko, Marco? Ang boses ko ay mahina, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Tumunghay si Marco at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibinaba niya ang mga papeles at tumayo ng dahan-dahan. Tila ba isa siyang Panginoon na nagpapaliwanag sa isang alipin. Annalyn, let's be professional. Ang lupain sa probinsya ay ginamit nating collateral noong nagsisimula pa lang ang kumpanya. You signed those papers, remember? Hindi ko kasalanan kung hindi mo binabasa ang bawat pinipirmahan mo noong asawa pa kita. Ngayong kailangan ng kumpanya ng liquid assets para maayos ang gulo sa system. Kailangan nating ilit ang mga properties na hindi na natin kayang bayaran. It's just business, Annalyn. Don't take it personally. Business! Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga labi. Ang lupang yon ang tanging buhay ng tatay ko. 7 taon akong nagtrabaho para sa iyo nang walang sweldo. 7 taon kong ibinigay ang lahat ng talino ko para lang mapunta ka sa pwesto mo ngayon. At ngayon, pati ang kakarampot na mana ng pamilya ko, kukunin mo. Utang na loob mo sa amin, na nakatapak ka sa Forbes Park, Annalyn. Singhal ni Doña Aurora habang ibinabagsak ang kanyang tasa sa mesa. Ang tunay na ingay ay hindi ang pagtama ng porselana, kundi ang matalim na tinig ng kanyang kawalang hiyaan. Isang hamak na taga-bukid ang pamilya mo. Pasalamat ka nga at binigyan ka ni Marco ng 5 milyon. Gamitin mo yon para pambayad sa utang ng mga magulang mo kung gusto mo silang iligtas. Ngunit ang lupa, amin na yon. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na may mga peklat mula sa tilamsik ng mantika habang ipinagluluto sila. Ang mga kamay na naging kalyado sa paglilinis ng kanilang mga kalat. Hinawakan ko ang aking dibdib, kung saan ang bawat tibok ay tila isang sigaw ng paghihiganti. Doon ko naramdaman ang huling pagdurog ng aking puso. Ang bawat sakripisyo ko ay itinapon nila sa putikan na parang basahang wala ng silbi. Tumalikod ako nang walang sinasabing anuman. Umakyat ako sa guest room at binuksan muli ang aking laptop. Ang 5 araw na ito ay hindi na tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa pagpapatupad ng karma. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Kung nais ni Marco ng business, ibibigay ko sa kanya ang pinakamalupit na transaksyon sa kanyang buhay. Pinasok ko ang digital vault ng kumpanya at itinanim ang isang virus na hindi basta-basta maalis, isang logic bomb na sasabog sa mismong oras ng kanyang pinakahihintay na merger. Isang oras mula ngayon, ang bawat pirma niya, ang bawat dokumentong pineke niya, ay automatikong magpapadala ng kopya sa National Bureau of Investigation at sa lahat ng major news outlets. Habang naghihintay, narinig ko ang mahinang pagkatok sa pinto. Si Sofia ang pumasok. Ang kanyang mukha ay balisa at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bulsa ng kanyang robe kung saan nakatago ang USB. Abibi drive. Annalyn, tiningnan ko ang laman ng USB na ito sa laptop ko kanina. Ano ang ibig sabihin ng file na may pangalang Sophia's replacement?
Napangiti ako sa dilim ng silid. Ang pain ay kumagat na. Walang ganong file sa original na USB, ngunit sa sandaling isinalpak niya iyon sa isang device na may internet access, ang system ko ang gumawa ng folder na yon para sa kanya. Bakit hindi mo tanungin si Marco, Sofia? Baka habang pinapalitan niya ako may inihahanda na rin siyang papalit sa'yo kapag nakuha na niya ang koneksyon ng pamilya mo. Sa tingin mo ba ay ikaw ang huling babae sa buhay ng isang lalaking kayang itapon ang 7 taon ng katapatan sa halagang 5 milyong piso? Nakita ko ang pamumutla ni Sofia. Ang pagdududa ay tila isang anay na unti-unting kumakain sa kanyang tiwala. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa opisina ni Marco sa ibaba. Ang bawat tunog ng kanyang pagwawala, ang pagtapon ng mga kagamitan, ang pagbagsak ng mga libro sa sahig, ay tila musika ng katarungan para sa akin. Annalyn! Annalyn, bumaba ka rito. Ang system, ang lahat ng files ng merger. Naglaho lahat. It's all gone. Everything is turning into static. Tumayo ako at lumakad palabas ng silid. Nilalagpasan si Sofia na tila ba isa na lamang siyang hangin. Pababa ng hagdan, nakita ko si Marco na nakaluhod sa gitna ng sala, nakatingin sa kanyang tablet na puno na lamang ng mga error codes. Si Doña Aurora ay tila hihimatayin habang hawak ang kanyang dibdib. Tumigil ako. Sa huling baitang ng hagdan, tiningnan ko sila mula sa itaas. Ang aking anyo ay hindi na ang asawang nakayuko, kundi ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. 7 taon, Marco. 7 taon akong naging pundasyon mo, at sa 7 araw na hinihingi ko, pinatunayan mo lang na hindi mo deserve ang kahit isang segundo ng aking awa. Ang lupain ng mga magulang ko, hindi mo na mahahawakan iyan. Dahil sa oras na ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay wala na ring halaga kaysa sa alikabok sa ilalim ng aking sapatos. Isang katahimikan ang bumalot sa mansyon, isang katahimikang kasing bigat ng isang libingan. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, ang aking cellphone ay tumunog. Isang text message mula sa bangko. Bakit nag-zero ang lahat ng accounts ko, Annalyn? Nasaan ang pera? Ang boses ni Marco ay basag, puno ng pighati at kawalang pag-asa. Ganito na lang ba, Marco? Ang bawat sentimo ng iyong yaman ay tila naglaho na parang bula sa hangin? Ang huling gabi ko sa loob ng mansyong ito ay hindi binalot ng dilim, kundi ng nakalulunod na bango ng mga putahing isa-isa kong inihanda. Sa gitna ng kusina, habang ang singaw ng nilagang baka na may kasamang sariwang gulay ay humahalimuyak sa hangin, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking mga balikat. Ito na ang huling pagkakataon na isusuot ko ang apron ng aking pagkaalipin. Ang bawat sangkap na aking hinahalo ay tila mga alaala ng 7 taon. May tamis ng mga unang pangako, asim ng mga pagtitiis, at pait ng huling pagtataksil. Inihain ko ang hapunan sa mahabang mesa na yari sa Nara. Ang bawat plato ay maingat kong inilapag. Ang pagtama ng porselana sa kahoy ay tila isang malungkot na kampana na naghuhudyat ng katapusan. Dumating sina Marco, Doña Aurora at Sofia. Suot ni Marco ang kanyang mamahaling suit, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagod at ang panginginig ng kanyang mga kamay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng mesa. Si Sofia naman ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at kay Marco. Dala ang laso ng pagdududa na itinanim ko sa kanyang isipan. Napakasarap ng amoy ng luto mo ngayon, Annalyn. Wika ni Marco habang nagsasali ng alak sa kanyang baso. Dapat ay ganito na lang ang ginawa mo noong una pa lang. Mas bagay sa iyo ang nasa kusina kaysa ang nakikialam sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Once the merger goes through, despite the minor technical issues we're having, Sophia and I will have the grandest wedding in the country. It will be the talk of the town. At ikaw, baka sa probinsya mo na lang marinig ang balita. Ngumiti si Doña Aurora
habang hinihiwa ang karne. At doon ka na nararapat, iha, sa putikan kung saan ka nanggaling. Huwag kang mag-alala. Magpapadala kami ng mga tira-tirang pagkain mula sa kasal para naman matikman mo ang tunay na sarap ng tagumpay. Tumingin ako sa kanila, isa-isa. Ang kanilang mga salita ay hindi na nakakasugat. Para na lamang silang mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Nanatili akong nakatayo sa dulo ng mesa, tila isang tahimik na saksi sa sarili kong libing. Salamat sa 7 taon, Marco. Ang boses ko ay kalmado, tila daloy ng isang ilog na malalim at mapayapa. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tiwala ay hindi ibinibigay sa lahat at ang pag-ibig ay hindi dapat nagiging dahilan ng pagkawala ng sariling dangal. I wish you exactly what you deserve. Naway ibigay sa inyo ng tadhana ang nararapat para sa inyong mga puso. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay. Ang gintong singsing na simbolo ng aming kasal ay tila naging kasing bigat ng isang tanikala. Pinanood nila ako habang dahan-dahan ko itong hinuhubad sa aking daliri. Ang bawat milimetro ng paggalaw nito ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na kabanata. Sa gitna ng katahimikan, inilaglag ko ang singsing sa loob ng baso ng alak ni Marco. Ang paglubog nito sa mapulang likido ay tila isang huling hininga ng isang namamatay na pangako. Iyon ang aking golden moment, ang sandali na naramdaman ko ang tunay na kalayaan na ang gintong yon ay wala ng halaga kaysa sa bakal na kinalawang. Napatitig si Marco sa singsing na nasa ilalim ng kanyang alak. Ang kanyang mukha ay namutla at ang galit ay muling gumuhit sa kanyang mga mata. Ano itong drama na ito, Annalyn? Di mo ba iniisip na sa pag-alis mo ay magsisisi ako? You are nothing without me. Ang 5 milyong pisong yon ay ang tanging magliligtas sa iyo sa gutom. Huminga ako ng malalim at tumalikod. Huminto ako sa may pintuan at lumingon sa huling pagkakataon. Ang liwanag ng chandelier ay tila naglalaho na sa aking paningin. Pinalalita ng liwanag ng bagong umagang naghihintay sa labas ng mansyong ito. Bukas, Marco, sa 7 araw ng aking pag-alis, makikita mo ang tunay na halaga ng tsekeng ibinigay mo sa akin. At doon mo malalaman na may mga bagay sa mundong ito na hindi nabibili ng pera, lalo na ang katapatan ng asawang itinuring mong basura. Lumabas ako ng silid habang naiwan silang tatlo sa gitna ng marangyang hapunan na unti-unti nang lumalamig. Ang bawat hakbang ko palayo sa mesang yon ay tila isang awit ng tagumpay. Ang 6 na araw ay nagtapos nang may katahimikan sa labas. Ngunit sa loob ng aking puso, ang bawat pintig ay nagsasabing, handa na ako sa huling pagsabog ng katotohanan. Habang paakyat ako sa aking silid para ihanda ang aking maliit na maleta, narinig ko ang mahinang tunog ng pag-iyak ni Sofia mula sa pasilyo. Ang lason ay gumagana na. Ang huling gabi sa Forbes Park ay hindi naging pagdiriwang ng tagumpay ni Marco, kundi ang simula ng kanyang walang hanggang pagsisisi. Ganito na lang ba, Marco? Ang huling alaala mo sa akin ay ang tunog ng singsing na lumulubog sa alak ng iyong kasakiman? Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin ang pagdating ng umaga dahil ayaw ni Sofia na makita ang anino mo sa harap ng hapag-almusal. Tapos na ang 7 araw mo, Annalyn. Kunin mo ang maleta mo at huwag ka nang lilingon pa sa bahay na ito. Nakatayo ako sa may malaking pintuan ng mansyon, bit-bit ang isang maliit na maletang naglalaman lamang ng ilang piraso ng aking lumang damit at ang aking laptop. Tumingin ako kay Marco. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi, tanging pagkainip lamang ang mababanaag doon. Sa likuran niya, nakatayo ang mansyong binuo ko sa pamamagitan ng aking pagod. Ang mga haligi nito ay tila sumasalamin sa 7 taon kong pananahimik habang siya ang umaani ng papuri. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw na humahalik sa aking balat. Ang bawat hakbang ko palabas ng pintuan
ay tila pagpasan sa bigat ng mundong ngayon ko lang bibitawan. Ang aking lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabagal na tambol na naghuhudyat ng aking sariling martiryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako luluha. Ang bawat patak ng aking pighati ay naubos na sa loob ng 7 araw ng aking pagtitiis. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, lumakad ako palabas ng gate ng Forbes Park nang hindi tumitingin sa likuran. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa aspaltong daan ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang tunog ng pagsasara ng malaking bakal na pinto ay hindi na naging isang ingay sa aking pandinig, kundi isang huling hininga ng isang kulungan na tuluyan ko ng tinalikuran. Dumiretso ako sa isang sikat na salon sa Makati, nakakabukas pa lamang. Sa harap ng malaking salamin, tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakikita ko ay pagod, ang kanyang buhok ay mahaba at walang buhay. Tila sumasalamin sa tagal ng kanyang pagpapakumbaba. Gupitin ninyo ang lahat, gawin ninyong maikli, kasing talim ng isang bagong simula. Habang ang bawat hibla ng aking buhok ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig, naramdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking pakiramdam. Ang bawat gupit ng gunting ay tila pagputol sa mga tanikala ng nakaraan. Matapos ang ilang oras, isang bagong Annalyn ang humarap sa salamin. Maikli na ang aking buhok, maayos ang aking kutis, at ang aking suot na kulay itim na blazer ay tila isang baluti ng kapangyarihan. Ito ang aking golden moment. Ang sandali na kinilala ko ang reynang matagal ko nang ikinulong sa loob ng isang asawang sunod-sunuran. Habang naglalakad ako palabas ng salon, binuksan ko ang aking cellphone. Bumungad sa akin ang sunod-sunod na mga balita tungkol sa Marcotech. Ang kumpanya ay nasa gitna ng isang matinding krisis. Ang lahat ng kanilang database ay nagkaroon ng fatal error at ang mga investors ay nagsisimula ng mag-pull out ng kanilang mga shares. Naisip ko si Marco sa mga sandaling ito. Marahil ay kasalukuyan siyang sumisigaw sa kanyang mga empleyado. Hindi alam na ang utak na nagpapatakbo ng lahat ay wala na sa kanyang tabi. Mula sa aking kinauupuan, sa isang tahimik na cafe, tiningnan ko ang anunsyong lumabas sa telebisyon at sa social media. Isang bagong kumpanya ang nag-anunsyo ng kanilang paglulunsad, ang Lumina Strategic Solutions. Ang kumpanyang ito ang may hawak ng pinaka-advance na security algorithms na kailangang-kailangan ng mga bangkong iniwan ni Marco. Ang CEO ng Lumina ay nananatiling misteryoso, ngunit ang lahat ng mga kliyente ni Marco ay dahan-dahan nang lumilipat sa amin. Ang aking mga daliri na dati ay may mga paltos mula sa paglalaba ng mga damit ni Sofia ay mabilis at maingat na nag-type sa aking bagong laptop. Ang bawat transaksyong ginagawa ko ay tila isang tahi sa isang bagong buhay na ako mismo ang nagdidisenyo. Wala nang Marco na kukuha ng aking credit. Wala nang Doña Aurora na manglalait sa aking pagkatao. Napahinto ako nang marinig ang usapan ng 2 babae sa kabilang mesa tungkol sa pagbagsak ng isang kilalang CEO dahil sa anomalya sa buwis. Napangiti ako ng tipid. Ang katarungan ay hindi palaging dumarating sa pamamagitan ng ingay. Minsan ito ay dumarating sa anyo ng isang tahimik na paglisan. Ngayong wala na ako sa loob ng iyong mansyon, Marco, sino na ang magsasagip sa iyo sa sarili mong kapahamakan? Ang aking paglisan ay hindi lamang isang pag-alis. Ito ang simula ng iyong walang katapusang pagbagsak. Isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ang laman nito ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Annalyn, nasaan ka? Kailangan kita. Please, ayusin mo ang system. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilagay ang aking phone sa loob ng bag at ininom ang aking mainit na kape. Ang lasa ng tagumpay ay mas matamis pa kaysa sa anumang inuming natikman ko sa Forbes Park. Ang bawat poste ng mansyon sa Forbes Park ay tila nagsisimula na ng manginig, hindi dahil sa yanig ng lupa,
kundi dahil sa bigat ng mga lihim na isa-isang lumalabas sa dilim. Ang katahimikang dati ay simbolo ng karangyaan ay napalitan ng ingay ng mga pagtatalo na tila walang katapusan. Sa loob ng opisina ni Marco, ang marahas na pagbagsak ng mga folders sa sahig ay naging hudyat ng kanyang nagngangalit na galit at kawalan ng pag-asa. "How is this possible, Sofia? Sabi mo ang tatay mo ang bahala sa audit. Pero bakit ngayon? Pati ang mga accounts niya ay iniimbestigahan na rin. We were supposed to be partners." Ang boses ni Marco ay paos, puno ng pait at panunumbat. "Don't blame me, Marco. You lied to us. Hindi mo sinabi na ganito kalala ang dumi ng mga records mo. My dad is furious. He's pulling out the merger. Ayaw niyang madamay ang pangalan namin sa dumi ng Marcotech." Halos pasigaw na sagot ni Sofia habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga gamit sa isang mamahaling bag. Wala na ang tamis sa kanyang boses, tanging ang talim ng pag-iwas ang natitira. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Aurora. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng garbo ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang bawat balita ng pagbawi ng mga shares ng mga investors ay tila mga sampal na nagpapamukha sa kanya na ang kanilang toreng narara ay gawa lamang pala sa baraha. "Marco, anak, kailangan nating gawin ang lahat. Tawagan mo si Annalyn. Sigurado akong siya ang may gawa nito. Siya lang ang nakakaalam kung paano pasukin ang system. Magmakaawa ka kung kailangan. Sabihin mo babawi tayo sa kanya." Wika ni Doña Aurora sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat tawag ni Marco sa numerong dati ay laging sumasagot sa unang ring pa lang ay dumiretso na sa isang malamig at mekanikal na boses na nagsasabing hindi na ito maabot. Ang asawang dati ay laging naroon upang ayusin ang kanyang mga gusot ay tuluyan na siyang iniwan sa gitna ng nagbabadyang sakuna. Habang nagaganap ang kaguluhan sa mansyon, ako naman ay nakatayo sa tapat ng malaking bintana ng aking bagong opisina sa Bonifacio Global City. Ang liwanag ng mga gusali sa labas ay tila mga bituin na nagpapatunay na ang gabi ay hindi lamang para sa pagtulog, kundi para sa muling pagsilang. Hawak ko ang isang tablet kung saan nakikita ko ang real-time na pagbaba ng stock price ng Marcotech. Naramdaman ko ang pagdaloy ng isang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ito saya sa paghihirap ng iba, kundi ang ginhawa ng katarungan. Ang bawat pait na ipinatikim nila sa akin ay dahan-dahang bumabalik sa kanila. Hindi dahil sa aking kamay, kundi dahil sa bigat ng sarili nilang mga kasalanan. Dinala ako ng aking mga hakbang sa harap ng isang salamin. Tinitigan ko ang aking sarili. Ang suot kong damit ay simple lamang, pero may dalang awtoridad na hindi nabibili ng anumang halaga ng tseke. Naalala ko ang 7 araw na nagdaan, ang mga paltos sa aking kamay, ang mga damit na pilit ipinalabas sa akin, at ang pagtatapon ng aking singsing sa baso ng alak. Ang lahat ng iyon ay nagsilbing pambura sa aking mga takot. Nabalik lamang ang aking diwa nang pumasok ang aking sekretarya. Isang matanda at matapat na tauhan na kinuha ko mula sa mga dating tinanggal ni Marco. "Ma'am Annalyn, ang lahat ng investors mula sa Singapore ay nag-confirm na. Lilipat na sila sa Lumina Strategic Solutions. Ang tanging hinihintay na lang nila ay ang inyong pirma para sa opisyal na turnover ng mga accounts." Tumango ako nang may tipid na ngiti. "Salamat, Nanay Lita. Oras na para malaman nila kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng kumpanyang kinuha nila sa akin." Samantala, sa loob ng mansyon, ang tunog ng pagkatok sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Dumating ang mga kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue at National Bureau of Investigation, dala ang mga search warrants. Ang bawat gamit na inilabas sa bahay, mga computer, mga kahon ng dokumento, pati na ang mga mamahaling painting ay tila pag-aalis ng balat sa pagkatao ni Marco.
Nakita ni Doña Aurora ang sarili sa gitna ng sala. Suot ang isang lumang duster na dati ay ipinatapon niya kay Annalyn dahil mukha raw itong basahan. Sa sobrang taranta at kawalan ng katulong na mag-aasikaso sa kanya, ito na lang ang nahablot niya mula sa tambak ng mga donasyong hindi pa naiidala sa simbahan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling na pagtanto niya na sa oras ng kagipitan, ang lahat ng kanyang pagiging donya ay naglaho at ang natira na lamang ay ang katotohanang wala siyang alam gawin para sa sarili niya. Habang hinihila ng mga awtoridad ang ilang mga gamit, si Sofia ay dahan-dahang tumalikod at naglakad palabas ng pinto nang hindi man lang lumingon kay Marco. Ang pag-ibig na itinayo sa yaman ay naglaho kasabay ng pagkawala ng pera. Nakatayo si Marco sa gitna ng nagugulong sala, pawisan at tila nawawala sa sarili. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sa pag-aakalang ito, ang kanyang abogado o isang investor na handang tumulong, mabilis niya itong sinagot. Ang mukhang lumabas sa screen ay hindi ang kanyang inaasahan. Isang babaeng may maikling buhok, eleganteng bihis, at may mga matang puno ng kapayapaan ang bumati sa kanya mula sa isang marangyang opisina. Annalyn, nasaan ka? Please, tulungan mo ako. Kailangan kita rito. Pinupuntahan kami ng mga pulis. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila, na ikaw ang may hawak ng mga records at maayos natin ito. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang asong naliligaw sa gitna ng malakas na ulan. Tinitigan ko ang kanyang mukha sa screen. Nakita ko ang bawat butil ng pawis, ang pamumula ng kanyang mga mata, at ang pangangatog ng kanyang mga labi. Ngunit sa halip na awa, ang naramdaman ko ay isang malalim na katahimikan. Ang lalaking ito, na dating sentro ng aking mundo, ay tila isa na lamang estrangherong nagmamakaawa sa gitna ng daan. Marco, ang mga pulis na nasa harap mo ay hindi dinala ng aking mga salita, kundi ng iyong sariling mga pirma. Ang bawat dokumentong pineke mo, ang bawat pisong kinuha mo sa mga taong nagtiwala sa iyo ay may katumbas na pananagutan. Hindi ba't sinabi mo sa akin noong ika-4 na araw na it's just business? Ngayon, hayaan mong ang batas ang makipagnegosyo sa iyo. I gave you everything, Annalyn. Binigyan kita ng 5 milyong piso. Bakit mo pa kailangang sirain ang buhay ko? Akala ko ba ay mahal mo ako? Ang boses ni Marco ay naging isang sumbat, isang huling pagtatangka na gamitin ang aking damdamin laban sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mahal kita, Marco. 7 taon kitang minahal nang higit pa sa sarili ko. Pero ang 5 milyong pisong ibinigay mo, ibinigay ko na yon sa isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang tanging itinira ko sa sarili ko ay ang aking dangal na pilit mong kinuha. At ang Lumina Strategic Solutions, ako ang nagmamay-ari niyan. Ang lahat ng kliyenteng iniwan ka ay nasa ilalim na ng aking pangangalaga. Narinig ko ang pagbagsak ng cellphone ni Marco sa sahig ng mansyon. Ang imahe sa screen ay naging magulo, tila sumasalamin sa kanyang nagluluhong mundo. Ang huling nakita ko, bago ko pinutol ang tawag, ay ang pagpasok ng mga awtoridad sa kanyang opisina upang tuluyan siyang posasan. Ipinatong ko ang aking tablet sa mesa at huminga ng malalim. Ang bawat sentimetro ng aking dibdib ay tila napuno ng sariwang hangin. Wala nang bigat, wala nang paninikip. Samantala, sa loob ng mansyon, ang bawat sulok ay tila nagsisimulang maging isang malaking libingan para sa mga pangarap ni na Marco at Aurora. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa makinis na sahig ay nagpapaalala sa bawat sakripisyong hindi kinilala. Si Doña Aurora ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang lumang jewelry box na pilit kinukuha ng mga investigador bilang bahagi ng mga nakaw na yaman. Huwag! Ito ay akin! Bigay ito ng aking asawa!
Wala kayong karapatang hawakan ang mga gamit ko. Ang matinis na tili ni Doña Aurora ay tila isang sausawang na panis. Wala nang nakikinig. Wala nang natatakot. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at dumi. Ang kanyang marangyang duster ay napunit na sa gilid. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling napagtanto niya na ang lahat ng kanyang pagiging donya ay nakasandal lamang sa isang marupok na kasinungalingan. Sa kabilang dako, si Sofia ay dahan-dahang lumabas ng gate ng Forbes Park. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang bag at ang pagdududa na kailanman ay hindi na mawawala sa kanyang isipan. Ang kanyang pag-ibig kay Marco ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng matinding init ng katotohanan. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ang mansyon na dati ay puno ng liwanag ay unti-unting nabalot ng dilim. Ang bawat ilaw ay pinatay. Ang bawat pinto ay nilagyan ng police tape. Ang tore ni Marco ay tuluyan ng gumuho at sa ilalim ng mga guho nito, ang kanyang kasakiman, ang tanging natirang alaala. Sa aking opisina, tumayo ako at naghandang umuwi. Hindi sa mansyon, kundi sa isang maliit, ngunit payapang apartment na ako mismo ang nagbabayad. Habang pababa ako sa elevator, tiningnan ko ang aking refleksyon sa makinis na bakal. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang asawang nakatago sa kusina. Ganito na lang ba, Marco? Bulong ko sa hangin. Ang lahat ng itinayo mong imperyo ay naglaho ng dahil sa isang checking akala mo ay sapat na para pambili ng aking katahimikan. Hinding-hindi mo mauunawaan na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko, kundi sa isang pusong marunong lumingon sa mga taong nagtayo sa kanya. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng BGC. Tumunghay ako sa langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa sa anumang chandelier na nakita ko sa Forbes Park. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang bawat rehas na bakal ay tila humihigop ng init mula sa aking balat. Ngunit hindi ako ang nakakulong. Sa kabilang dako ng makapal na salamin, nakita ko si Marco. Wala na ang kanyang designer suit, wala na ang bango ng mamahaling pabango na dati ay nagpaparamdam ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, suot niya ang isang kupas na dilaw na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na hukay na puno ng pagsisisi at takot. Dito sa loob ng silid ng dilaw, ang amoy ay hindi na ng sariwang bulaklak o mamahaling alak. Ang hangin ay amoy kalawang, amoy pawis, at amoy ng mga pangarap na nabulok sa gitna ng kasalanan. Ramdam ko ang lamig ng upuang plastik sa ilalim ng aking mga hita, isang matinding kaibahan sa malalambot na sofa ng Forbes Park. Ngunit sa gitna ng karumihang ito, naramdaman ko ang isang uri ng kalinisan sa aking kalooban. Annalyn, please, iurong mo na ang mga kaso. Ang nanay ko, hindi niya kinakaya ang buhay sa labas. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na paupahan sa Pasay. Amoy amag ang pader, masikip, at walang nag-aasikaso sa kanya. Nagkasakit siya, Annalyn. Utang na loob, maawa ka sa amin. Ang boses ni Marco ay basag, tila isang basong nagkadurog-durog sa simento. Tinitigan ko ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang mga kamay na dati ay tanging pag-utos lang ang alam gawin. Ngayon ay nanginginig sa desperasyon. Naalala ko ang ika-4 na araw. Nang pilitin ako ni Doña Aurora na labhan ang mga damit ni Sofia hanggang sa magpaltos ang aking mga daliri. Naalala ko ang bawat pangiinsulto na tila ba ako ay isang moni ay isang dumi sa kanilang marangyang sahig. Marco, ang awa ay para sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya. Ngunit ang ginawa ninyo sa akin, sa pamilya ko, at sa kumpanya ay isang sadyang pagpili. Pinili ninyong itapon ang 7 taon ng aking katapatan dahil akala ninyo ay pera ang nagpapatakbo sa mundo. Ngayon, hayaan ninyong ang mundo naman
ang magturo sa inyo ng tunay na halaga ng bawat sentimong ninakaw ninyo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang tunog ng aking sapatos sa malamig na sahig ay tila isang huling tuldok sa aming usapan. Hindi ko na hinintay ang kanyang susunod na sasabihin. Paglabas ko ng kulungan, sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Sumakay ako sa aking sasakyan at dumiretso sa probinsya. Ang biyahe ay mahaba, ngunit bawat kilometro ay tila paglalakbay pabalik sa aking tunay na pagkatao. Habang papalapit ako sa aming nayon, ang amoy ng basang lupa, pagkatapos ng ulan, at ang halimuyak ng mga puno ng mangga ay tila yumayakap sa akin. Ito ang heaven na ipinagpalit ko noon sa hell ng Forbes Park. Pagdating ko sa aming lumang bahay, nakita ko ang aking tatay Cardo na nakaupo sa balkonahe. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot. Bawat isa ay tila ukit ng hirap at pagtitiis. Nang makita niya ako, tumayo siya ng may panginginig at sinalubong ako ng isang mahigpit na yakap. Doon, sa dibdib ng aking ama, naramdaman ko ang lahat ng aking pagod na dahan-dahang natutunaw. Iha, narinig namin ang nangyari. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Ang lupa, ang sabi ng abogado, hindi na raw kukunin sa atin. Totoo ba yon? Ang boses ni tatay ay puno ng pag-asa na tila ba ayaw pa niyang maniwala. Inilabas ko ang titulo ng lupa mula sa aking bag at inilapag ito sa kanyang mga palad. Opo, tatay. At hindi lang iyan. Ang buong bukid na katabi nito, binili ko na rin para sa inyo. Wala nang kukuha sa atin ng kahit ano. Tayo na ang may-ari ng lahat ng ito. Ito ang aking golden moment, ang makitang tumulo ang luha ng saya sa mga mata ng aking ama, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa katiyakan na ang kanilang pinaghirapan ay ligtas na. Sa hapong iyon, kumain kami ng simpleng sinangag at tuyo, ngunit ang sarap nito ay hindi matutumbasan ng anumang handaan sa mansyon. Ang bawat subo ay tila gamot sa aking sugatang puso. Habang nakaupo ako sa ilalim ng puno ng nara sa aming bakuran, tinitigan ko ang papalubog na araw. Ang langit ay nagkulay lila at kahel, tila isang obra maestra ng katarungan at kapayapaan. Sa malayo, narinig ko ang huni ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang email mula sa aking legal team sa Manila. Ang balita ay tungkol kay Sofia. Tila tinangka niyang tumakas palabas ng bansa, ngunit naharang siya sa airport dahil sa mga kaugnay na kaso ng tax evasion ng kanyang pamilya. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ngunit may isang detalye sa email na nagpabago sa bilis ng tibok ng aking puso. Isang dokumento ang natagpuan sa lihim na vault ni Marco bago ito tuluyang isil ng mga awtoridad. Isang sulat na may pangalan ko na isinulat 7 taon na ang nakalilipas. Noong gabi bago ang aming kasal, dahan-dahan kong binuksan ang kalakip na file. Habang binabasa ko ang bawat salita, naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Annalyn, kung mababasa mo ito, marahil ay huli na ang lahat. May isang sikreto ako tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo na hindi mo dapat malaman. Ngunit hindi ko na kayang dalhin ito sa hukay. Ganito na lang ba, Marco? May mas malalim pa palang sugat na itinatago ang nakaraan natin? Akala ko ay nahanap ko na ang kapayapaan. Sa gitna ng mga lunti ang bukid ng aking kabataan. Ngunit ang bawat salita sa liham na ito ay tila mga patak ng asidong tumutunog sa aking pandinig at sumusunog sa aking kaluluwa. Hawak ko ang aking cellphone habang pilit na binabasa ang bawat titik sa screen. Ang liwanag ng gabi sa aming probinsya ay tila naging kasing dilim ng hukay. Ang hangin na kanina lang ay amoy sariwang damo ay biglang naging amoy alikabok at kamatayan. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang marahas na suntok sa aking dibdib. Ang liham ni Marco na isinulat 7 taon.
na ang nakalilipas ay hindi lamang isang pag-amin. Ito ay isang hatol ng kamatayan sa lahat ng aking pinaniwalaan. Annalyn, patawarin mo ako, ang sabi sa sulat. Ang aksidenteng pumatay sa nanay mo at nagparalisa sa tatay mo 10 taon na ang nakalilipas ay hindi isang malas na pagkakataon. Si Mama ang nagmamaneho ng sasakyang iyon. Lasing siya ng gabing iyon at dahil sa takot na masira ang pangalan ng pamilya, ginamit namin ang aming koneksyon para ilibing ang katotohanan. Ibinigay ko sa iyo ang scholarship, dinala kita sa Maynila, at pinakasalan kita dahil sa matinding guilt. At dahil sa utos ni Mama, nabantayan ka para hindi mo malaman ang katotohanan. Nabitawan ko ang aking phone sa damuhan. Hindi ito lumikha ng anumang ingay. Ngunit sa loob ng aking isipan, may isang malakas na pagsabog na naganap. Ang 7 taon ng aking pagsisikap, ang 7 taon ng aking pagpapasalamat sa pamilya ni Marco dahil sa pagligtas nila sa akin mula sa kahirapan, ay isang malaking kasinungalingan. Hindi nila ako iniligtas. Ikinulong nila ako sa isang hawla ng utang na loob para lamang pagtakpan ang kanilang krimen. Ang pag-ibig na akala ko ay totoo ay isa lamang paraan ng pagmamanman. Lumingon ako sa balkonahe kung saan mahimbing na natutulog si Tatay Cardo. Ang kanyang mga binti na hindi na muling nakalakad ay tila isang piping saksi sa kawalang hiyaan ng mga taong pinaglingkuran ko ng tapat. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking lalamunan. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang mga tinik na nagpapadugo sa aking lalamunan. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat panglalait na tinanggap ko kay Doña Aurora ay tila mga sampal na bumabalik sa akin ngayon. Hinawakan ko ang aking mga braso, pilit na pinipigilan ang aking sarili sa paghiyaw. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa aking mga buto. Isang malamig na katotohanang hindi ko na kailanman matatakasan. Ito ang aking golden moment. Ang sandali na ang lahat ng aking pagpapatawad ay biglang naging isang matalim na puot. Ang babaeng naging matatag sa gitna ng hirap ay biglang naging isang bagyong handang manalanta. Kinuha ko muli ang aking phone at tinawagan ang aking abogado sa Maynila. Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang bilang ng aking paghihiganti. Attorney, may bagong ebidensya ako. Hindi lang estafa at tax evasion ang ihahay nating kaso. Gusto kong muling buksan ang hit and run case, 10 taon na ang nakalilipas, at siguraduhin mong walang piyansa para kay Doña Aurora. Gusto ko silang makitang mabulok sa lugar na nararapat para sa kanila. Matapos ang tawag, tumayo ako at naglakad patungo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang ko sa buhangin ay tila pagbabaon sa lahat ng aking mga alaala, kasama si Marco. Ang dagat ay tahimik. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang, ngunit sa loob ko, may isang tsunami ng galit na hindi na mapipigilan. Naisip ko si Doña Aurora. Marahil ay kasalukuyan siyang nagdurusa sa kanyang maliit na paupahan. Hindi alam na ang pinakamatinding bangungot niya ay papunta pa lang. Ang bawat tulo ng aking pawis sa paglalaban ng mga damit niya noon, bawat luhang ibinuhos ko sa kanyang mga pang-iinsulto ay magiging mga rason para hindi ko siya bigyan ng kahit isang patak ng awa. Samantala, sa Maynila, ang balita tungkol sa muling pagbubukas ng kaso ay tila isang apoy na mabilis na kumalat. Si Sofia, na kasalukuyang nasa ilalim ng kustodya ng mga awtoridad, ay nagsimula ng kumanta. Sa kanyang takot na mabulok sa kulungan, inilabas niya ang lahat ng alam niya tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Marco at Aurora, pati na ang mga usap-usapan tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ng matanda. Doon sa loob ng kanyang selda, nakatanggap si Marco ng kopya ng bagong demanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga detalye ng muling pagbubukas ng kaso ng aking ina. Ang kanyang huling alas, ang kanyang huling lihim ay naging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Napasubsob siya sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay tila isang malungkot na awitin ng pagsisisi
na wala nang nakikinig. Ganito na lang ba, Marco? Ang bawat I love you na sinabi mo sa akin ay may kasama palang amoy ng dugo ng aking ina? Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na haplos ng tadhana sa aking pagal na kaluluwa. 1 taon na ang lumipas simula nang huling tumapak ang aking mga paa sa malamig na sahig ng mansyon sa Forbes Park. 1 taon na rin simula nang piliin kong ibaon ang lahat ng pait ng nakaraan sa ilalim ng mga buhanging ito. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong bahay sa tapat ng dagat, ang hangin ay hindi na amoy alikabok at pagtitiis. Ang hangin ay amoy kalayaan, amoy ng bagong umagang ako mismo ang nagpinta. Hindi naging madali ang pag-akyat mula sa hukay ng kanilang mga kasinungalingan. Ngunit ang katarungan, kahit madalas ay mabagal, ay palaging dumarating sa tamang oras. Si Doña Aurora ay kasalukuyan ng nagsisilbi ng kanyang habambuhay na pagkabilanggo para sa aksidenteng pumatay sa aking ina at nagparalisa sa aking ama. 10 taon na ang nakalilipas. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang kanyang mga utusan. Ang kanyang mga kamay na dati ay ayaw madumihan, ngayon ay sanay na sa paghawak ng malamig na rehas ng selda. Ito ang kanyang huling hatol, ang mabulok sa isang lugar kung saan ang kanyang pangalan ay walang anumang halaga. Si Marco naman ay nananatili sa loob ng bilangguan para sa mga kaso ng malakihang estafa at tax evasion. Balita ko ay wala nang bumibisita sa kanya. Si Sofia ay tuluyan na ring naglaho matapos makuha ng gobyerno ang lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya dahil sa mga ilegal na transaksyon. Ang pag-ibig na itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha ay natunaw na parang bula sa gitna ng matinding bagyo. Tumingin ako sa loob ng bahay. Nakita ko ang aking tatay Cardo na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ngunit sa pagkakataong ito, may ngiti na sa kanyang mga mata habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi ko man maibabalik ang kanyang kakayahang lumakad, na ibalik ko naman ang kanyang dangal. Ang bawat sentimo ng aking tagumpay sa Lumina Strategic Solutions ay inilaan ko para sa kanyang kagalingan at para sa mga taong naging biktima ng kapangyarihan ng mga gaya ni Marco. Ito ang aking golden moment, ang mapagtanto na hindi ko kailangan ng ibang lalaki para mabuo ang aking pagkatao. Ang aking healing ay hindi nagmula sa isang bagong relasyon, kundi sa pagyakap ko sa aking sariling lakas. Ang tsekeng 5 milyong piso na dati ay ginamit nila para hamakin ako ay naging mitya ng pagpapatayo ko ng isang shelter para sa mga kababaihang inabuso at tinalikuran. Ang bawat buhay na naililigtas ko doon ay tila isang bulaklak na sumisibol sa hardin ng aking muling pagsilang. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking kaliwang daliri, kung saan dati ay nakasuot ang singsing ng aking pagkaalipin. Ngayon, ang balat doon ay makinis na, wala nang marka, wala nang bakas ng nakaraan. Kinuha ko ang aking tasa ng kape at ninamnam ang bawat init nito. Ang bawat higop ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Napatawad ko na ba sila? Marahil ang tamang salita ay napalaya ko na ang aking sarili mula sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ang krimen, kundi ang hindi napayagan ang puot na kontrolin ang aking bukas. Ang katarungan ay naibigay na at ang kapayapaan ay akin na. Sa pagtatapos ng kabanatang ito ng aking buhay, tinitigan ko ang huling sinag ng araw bago ito tuluyang maglaho sa abot-tanaw. Alam ko na bukas, sa muling pagsikat ng araw, may mas malaking mundo pang naghihintay sa akin. Isang mundong hindi na ako ang asawang nasa likuran, kundi ang babaeng nasa harap. May hawak ng sarili niyang manibela at may dalisay ng ngiti sa kanyang mga labi. Ganito na lang ba? Bulong ko sa hangin habang nakangiti. Hindi, ito pa lang ang simula ng aking walang hanggang paglipad. Ang huling tanong na naiiwan sa aking isipan
ay hindi na para sa kanila, kundi para sa bawat babaeng nakikinig. Hanggang kailan mo hahayaang ibenta ang iyong dangal sa halaga ng isang tsekeng akala mo ay kaligtasan, ngunit tanikala pala ng iyong kinabukasan, iyong kinabukasan, iyong kinabukasan, iyong kinabukasan, iyong kinabukasan, iyong kinabukasan, iyong kinabukasan.